sagot sa ating dasal, isinilang siya sa isang sabsaban. Hatid niya sa atin makislap na bituin, liwanag at gabay ng buhay natin. Kahit na anong hirap man ang dumating, sama-sama nating haharapin ito. Kapit kamay sa paglalakbay, di tayo iwan ng may kapal. Ito ang diwa ng Pasko, ang pag-ibig na handog at alay sa mundo, kabutihan ang naghahari sa mga puso. Ang Diyos ay kasama ngayong Pasko ng pag-asa. Ang pangangamba ay mapapawi, sa luha at takot ay babangon muli. Masisilayan panibagong araw, sandigan natin ay awa ng Diyos na buhay. Kahit na anong hirap man ang dumating, sama-sama nating haharapin ito. Kapit kamay sa paglalakbay, di tayo iiwan ng may kapal. Christmas is here. You see again the festive lights, joyful carols, the happy gatherings, and the seemingly endless greetings. Nothing beats the Filipino people in celebrating this season, the coming of Christ to us. Yet we are reminded that this season is more than lights, songs, and yalets. Christmas is a beacon of courageous hope, a light that shines most brightly in moments of darkness, uncertainty, and triumph. The Son of God, born in a lowly manger, a carpenter and a young maiden whose lives were forever changed. The Redeemer came on that night amidst the turmoils and events unfolding around him. Marami din po ang nangyayari sa ating paligid ngayong magdiriwang tayo ng Pasko. Nandiyan ang gera, gutom, hirap at sakit. Hindi lang mga away at bangayan, kasama pa dyan ang pagnanakaw ng ating kinabukasan dahil lamang sa pagkaganit at interes ng iilan. However, the coming of Christ this Christmas brings us hope. A hope that is courageous and does not disappoint us. A hope that transforms us to challenge evil and despair. A hope that fuels us to work for a better tomorrow. A hope that is anchored on a God who is with us, the Emmanuel. Let this Christmas renew our faith and love for God and our love for one another, especially the poor and the most abandoned. Sa ngalan po ng buong Redemptorist Vice Province of Manila, ng mga Redemptorist at lay partners, bumabati po ako sa inyong lahat ng isang mapagpalang Pasko at puno ng pag-asang bagong taon. Amen. Diyos ay kasama ngayong Pasko ng pag
Magandang umaga po, mga kapatid sa pananampalataya. Tayo po ngayon ay nagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Ang ating pong tagapagdiwang ay si Reverendo Padre Alan Edward Pandaan, CSSR. Inanyayahan po ang lahat na sumabay sa mga awitin, tugon at panalangin sa ating pong misa. Maraming salamat po. Patalastas, malugod po namin kayong inanyayahan, dumalo at makiisa sa mga sumusunod na gawain dito sa pambansang dambana ng mahal na ina ng laging saklolo. Mass with St. Gerald League sa 5 ng Enero, Lunes, bukas po, sa ganap na 9:30 ng umaga. At meron po tayong midnight Novena Mass sa 7 ng Enero, Miyerkules, sa ganap na 12:00 ng hating gabi. Salamat po.
Tayo ay natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suminyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang tayo ay maging karapat-dapat na gumanap sa pagdiriwang na ito, ating pong aminin at alalahanin ang ating mga nagawang pagkakasala at sa mga pagkakataon na tayo ay pinanghihinaan sa ating pananampalataya. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag. Kaming mga sumasamba ng may pananampalataya, ay loobin mong maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 ng mga hari, lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo, ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawing ito, kung iyong mamamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawang kagalakan, yaong madarama. Pagkat ang yaman niyong karagatay, iyong matatamo, at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Epa. At sa Seba na may darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon maglilingkod sa'yo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan. At pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan. Madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak. Mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat.
mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya. Maghahandog ng kaloob, iyahain din sa Kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya. Mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag. Lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon maglilingkod sa'yo, tanang bansa nitong mundo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanya mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hintil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya't tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga skribas sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, at ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabati dito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas, muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggat sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Ganyon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bayan, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamangyan at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na wag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nahanap din kita. Marahil, yan po ang unang salita na binanggit ng mga pantas o ng mga mago nang matagpuan nila ang kinaroroonan ng sanggol na si Jesus. Ngayong linggong ito, atin pong ipinagdiriwang ang Epiphany Sunday or ang dakilang kapestahan ng pagpapakita ng Panginoon. All of us are searching for something or we are searching for the meaning of our life. Marahil, sa iba't ibang mga pamamaraan, tayo ay naghahanap ng kasagutan, naghahanap ng kahulugan, o naghahanap ng ating mga sarili. And as we search for something, are we wise enough to look for what we are searching for? In our gospel, 3 wise men are searching for the newborn king. At sa pamamagitan ng tala, nalaman nila na ang sanggol na hari ay isinilang na. Ngunit sa paghahanap ng sanggol, hindi naging madali ang kanilang paglalakbay. And I guess there is no easy journey. In every journey, we will encounter difficulties or uncertainties. Maaring tanungin ang ating mga sarili kung tama pa ba ang ating mga paglalakbay na ginagawa. And we can relate with the Magi. Kaya sana, sa ating mga paglalakbay, katulad ng mga pantas, ang tala ni Jesus ang gumabay sa atin. Ang tala sana ng ating pananampalataya sa sanggol ang magbigay sa atin ng lakas upang humakbang sa paglalakbay ng buhay. At kahit gaano man kadilim ang daan na ating lalakbayin,
patuloy pa rin sana tayong humakbang dahil sa bawat paghakbang patungo sa ating Panginoon ay siya ring kasama natin. In every darkness of our life, Jesus will always shines our way. Dahil siya ang tala, siya ang ating gabay, sa Kanya nagmumula ang ating pananampalataya. Sana matagpuan natin ang mga sagot sa ating mga katanungan. Matagpuan ang tagumpay sa bawat kabiguan. Matagpuan ang pag-asa sa bawat hirap na ating pinagdaraanan. Kung natagpuan ng mga pantas ang manunubos, matatagpuan din natin ang Panginoon. Nawa ay masabi din natin sa ating Panginoon, nahanap din kita. At sa ating paghahanap sa Kanya, nauna na tayong hinanap ng Diyos ang magandang balita ng Epiphany. Habang hinahanap natin ang Diyos, siya pala ang unang naghahanap sa atin. Ang bituin ay hindi gawa ng mga pantas. Ito ay tanda na ibinigay ng Diyos upang akayin sila. Ganyan din sa ating buhay. Sa gitna ng dilim, may tala. Mga taong nagmamahal sa atin, mga karanasang humuhubog sa atin, at kahit sa ating mga sugat na nagtuturo sa atin na umasa muli sa Panginoon. Nawa, ang Epiphany na ito ay maging paalala sa atin, gaano man kahaba ang ating paghahanap, gaano man kadilim ang daan, darating ang araw na masasabi natin ng may pananampalataya at pasasalamat, Panginoon, nahanap din kita at sa iyo ko rin matatagpuan ang aking sarili araw-araw. Amen. Ating pong ipahayag ang ating pananampalataya, sumasampalataya ako. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkataong tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw, nabuhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa mga buhay at ng mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ang mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pukawin mo ang aming mga puso, Ama, upang maging masigasig kami sa mga gawain para sa laging ikaluluwalhati ng ngalan mo at sa kapayapaan ng mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, pagkalooban mo si Papa Leon, mga obispo, pare, diakono, at lahat ng mga leko ng pusong laging handang makinig sa mga pamayan ng kanilang pinaglilingkuran at sa mga taong kanila nakakadaupang palad. Manalangin tayo. Panginoon, tigin mo ang aming panalangin. Para sa mga dumaranas ng matinding paghihirap, bigyan mo sila ng pusong bukas at nakararamdam ng pagkilos ng iyong espiritu. Pukawin mo ang puso ng mga taong nakakasalamuha nila tungo sa pagbibigay ng tulong na kinakailangan nila. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Para sa usapang ekonomikal, huwag sana maging hadlang ang mga pagkakamali ng nakaraan sa pagkakamit ng higit na paggalang sa pagkakaiba
ng pananampalataya at pagsamba kay Kristong ating Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Para sa mga nakatatanda na may sakit at nangungulila, naway patuloy na palakasin ng Diyos ang kanilang kalooban at pangangatawan sa pamamagitan ng ating pagkalinga at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao naming mga mahal sa buhay, kupkupin mo sila sa iyong walang hanggang pag-ibig at tanggapin sila sa iyong kaharian sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga nagpamisa dito sa Pambansang Dambana ng mahal na ina ng laging saklolo, tupdinawa ng Diyos ang kanilang kahilingan at kalukdan ang pasasalamat. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating ipagdasal ang ating mga personal na pagsusumamo sa Panginoon. Ama naming mapagmahal, itulot mong lalong mabatid ng aming mga puso ang iyong Espiritong Banal upang araw-araw kaming makalahok sa pagtatatag ng iyong paghahari sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi na ginto, mira at insenso ang tinataglay, kundi ang inilalahad, inihahain at pinagsasaluhang sa Jesucristo kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong sinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga'y iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan, sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiiba sa amin, minarapat mong sa pagkatao nami magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, dapat kang purihin ang tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito, na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at tugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipinagkalalo siya, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat ngayong aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito, tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo, tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ni San Jose na kanyang banal na esposo, isa ng mga apostol, mga martir, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pagkikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa kasama ng iyong lingkod na si Papa Leon, ang aming Obispo Jesse, ng tanang mga obispo at ng buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayoy tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisa na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa amin ay kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. At magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang ang niloob mong aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Lahat po ng ating mga nakatatanda ay magsilapit para sa pagbabasbas. Panalangin ng pagbabasbas sa mga nakatatanda. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, pagmasdan mo ang mga kapatid naming nakatatanda, pinupuri ka namin sa mga kaloob mong biyaya na ibinahagi sa kanila sa napakahabang panahon. Akayin mo sila sa kanilang buhay paglalakbay, aliwin sa kanilang kalungkutan, alagaan sa kanilang karamdaman, at palakasin sa kanilang pangungilila sa yakap ng iyong pagmamahal. Sa pagdaloy ng panahon, igawad mo sa kanila ang mapayapang pamumuhay. Hiniling namin ito alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyoko at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos na tumawag sa inyo mula sa kadiliman upang kayo ay makarating sa kanyang dakilang kaliwanagan, naway magpatatag sa inyong pananalig, pag-asa at pag-ibig, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoong Hesukristo na nagpakita ngayon bilang liwanag na nagniningning sa kadiliman ay siya nawang magpagindapat na kayo'y maging ilaw para sa kapwa-tao ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa hantungan ng iyong paglalakbay ay ininawang matagpuan ang pinaghanap ng mga pantas na talang nangunguna sa daan hanggang matagpo ang maligaya si Kristo na liwanag, buhat sa liwanag, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Atin na pong naialay ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.